Sa gitna ng syudad, kung saan ang mga ilaw ng gusali ay parang bituin na bumaba sa lupa. May isang matandang lalaki ang dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalsada. Payat ang kanyang katawan, marumi ang kanyang damit. Ang buhok niya ay magulo, ang mukha ay pagod, at ang mga mata ay tila ilang araw nang hindi nakakatulog. Bawat hakbang niya ay mabigat. Parang dinadala niya hindi lang ang sariling katawan, kundi pati ang lahat ng sakit, gutom at panguhusga ng mundo. Ang pangalan niya ay Don Juan. Sa unang tingin, iisipin ng kahit sino na isa lamang siyang pulubi. Isa sa mga taong madalas nating makita sa kalsada, pero bihira nating mapansin. Isa sa mga taong nilalagpasan habang tayo ay abala sa ating sariling buhay. Ngunit sa likod ng maruming damit na yon, may lihim si Don Juan na hindi kayang hulaan ng kahit sino. Habang naglalakad siya, napahinto ang matanda sa tapat ng isang napakagarang restaurant. Malaki ang salamin nito, makintab ang pinto, at sa loob ay makikita ang mga taong nakasuot ng mamahaling damit habang kumakain ng steak, pasta, at iba't ibang pagkaing halatang hindi basta-basta ang presyo. Napahawak si Don Juan sa kanyang sikmura. Kahit isang pirasong tinapay lang, mahinang bulong niya sa sarili. Kahit kaunting tira, sapat na. Tinitigan niya ang loob ng restaurant. Kita niya ang isang pamilya na masayang nagtatawanan habang punong-puno ng pagkain ang mesa. May batang hindi man lang inuubos ang nasa plato. May babaeng nagrereklamo dahil malamig na raw ang sabaw. May lalaking itinulak lang sa gilid ang tinapay na halos hindi naman nagalaw. Napapikit si Don Juan. Panginoon, mahina niyang sabi. Ganito na ba talaga ang mundo? May mga taong sobra-sobra ang pagkain habang may mga taong halos mamatay na sa gutom. Hindi niya napansin na ang ilang customers sa loob ay nakatingin na sa kanya. May isa pang babae ang nakakunot ang noo habang tinatakpan ng ilong. Manager! Tawag nito sa isang waiter. May matandang pulubi dun sa labas, nakatingin sa amin. Nakakawalang gana kumain. Lumapit ang waiter sa manager. Ang manager naman ay agad na sumilip sa may salamin. Nang makita niya si Don Juan, nanigas ang mukha niya. Ano na naman yan? Inis niyang tanong. Bakit hinahayaan ng guard na may ganyang tao sa harap ng restaurant? Sakto naman, wala sa pwesto ang guard dahil nag-break lang ito sandali. Sa labas, hindi na nakatiis si Don Juan. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Nanginginig ang kamay niyang itinulak ang glass door. Pumasok siya sa loob at biglang tumahimik ang ilang mesa. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang dating amoy ng masasarap na pagkain ay napalitan ng malamig na tingin ng mga tao. Parang bang hindi tao ang pumasok, kundi isang bagay na dapat nang itapon. Lumapit ang manager sa matanda. Matangkad ito, nalinis ang suot, at halatang sanay na sanay mag-utos. Anong ginagawa mo rito? Matigas nitong tanong. Yumuko si Juan. Pasensya na ho. Mahina niyang sagot. Ilang araw na po akong hindi nakakakain. Kung meron lang po kayong kahit kaunting tinapay, kahit tira lang po, malaking tulong na po yun sa akin. Saglit na natahimik ang manager. Sa ilang segundong yon, umasa si Juan. Umasa siyang baka may awa pa ang taong nasa harap niya. Baka kahit papaano, maalala nitong tao rin siya. Baka kahit isang pirasong tinapay ay ibibigay nito. Ngunit mali siya. Biglang tumaas ang boses ng manager. Tinapay? Sigaw nito. Akala mo ba charity institution nito? Akala mo ba nagpapakain kami rito ng mga pulubi? Napaatras si Juan. Nagtinginan ang mga customer. Ang iba ay nainis, ang iba ay natakot. Pero karamihan ay nanood lang. Sir, pakiusap ni Juan. Hindi po ako manggugulo. Gutom lang po ako. Kahit kaunti lang. Lumabas ka! Putol ng manager. Lumabas ka bago pa kita ipahila palabas. Napakapit si Juan sa gilid ng mesa. Hindi dahil gusto niyang lumaban, kundi dahil nanlambot na ang mga tuhod niya sa gutom. Anak, halos pabulong niyang sabi. Matanda na ako, hindi ko na kaya. Kahit isang kagat lang. Mas lalo namang nagalit ang manager. Anak,
Sarkastiko nitong ulit. Huwag mo akong tawaging anak. Hindi kita kaano-ano. At kung matanda ka na, dapat mas alam mong hindi ka basta-bastang pumapasok sa lugar na hindi para sa'yo. Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Juan. Hindi para sa akin. Tanong niya at puno ng sakit. Dahil ba marumi ang damit ko? Dahil ba wala akong pera? Lumapit pa ang manager sa kanya at mariing bumulong. Sapat para marinig ng mga nasa malapit. Oo, dahil ang lugar na to ay para sa mga taong kayang magbayad. Hindi para sa mga kagaya mo. Parang may tumusok sa dibdib ni Juan. Ilang saglit siyang hindi nakapagsalita. Tumingin siya sa paligid. Umaasang may isa man lang natatayo. May isa man lang na magsasabing, bigyan natin siya ng pagkain. Pero walang nagsalita. May batang nakatingin sa kanya, parang naawa. Pero hinila rito ng kanyang ina. Huwag kang tumingin dyan, bulong ng babae. Baka lapitan ka. Doon tuluyang nadurog ang puso ni Juan. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang palabas ay puno ng bigat. Hindi lang dahil gutom siya, kundi dahil muli niyang napatunayan kung gaano kabilis humusga ang mga tao base sa itsura. Paglabas niya ng restaurant, sinalubong siya ng init ng araw at ingay ng kalsada. Tumigil siya sa gilid, humawak sa pader at napapikit. Isang pirasong tinapay lang, bulong niya. Hindi ko naman hinihingi ang buong mundo. Ngunit hindi pa ron natapos ang kanyang pagsubok. Habang naglalakad palayo, nakita niya sa kabilang kanto ang isa pang branch ng parehong restaurant. Mas maliit yon pero kilala pa rin. Sa isip niya, baka iba ang mga tao ron. Baka sa pangalawang pagkakataon may makakita sa kanya bilang tao, hindi basura. Pinilit niyang lumakad kahit nanginginig na ang kanyang mga paa. Pagdating niya sa ikalawang restaurant, bago pa man siya tuluyang makalapit sa pinto, hinarang na siya ng isang waitress. Hoy, saan ka pupunta? Mataray nitong tanong. Anak, gutom na ako. Pwede ba akong humingi kahit kaunting pagkain? Mahina niyang tanong. Tiningnan siya ng waitress mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay tumawa ito. Regular customer ka ba dito? Pangaasar nito. Mukha ka bang may pambayad? Napayuko siya. Noon, madalas akong kumain sa ganitong restaurant. May kilala ko rito. Kilala ko ang may-ari. Mas lalong tumawa ang waitress. May kilala raw siyang may-ari. Chef, halika nga rito. May pulubi rito, kaibigan daw ng may-ari. Lumabas ang chef, hawak pa ang sandok. Inis na inis ang mukha nito. Anong problema? Tanong ng chef. Sir, pakiusap. Hindi po ako naghahanap ng gulo. Gutom lang po ako kahit tinapay lang po. Kahit tira-tira. Sabi ng pulubi. Umiling ang chef at tumawa ng mapanlait. Kung gutom ka, doon ka sa likod. May basurahan kami ron. Baka may makita kang tira. Parang sinampal si Juan sa narinig. Basura? Mahina niyang tanong. Oo, sagot ng chef. Doon bagay ang mga kagaya mo. Hindi na napigilan ni Juan ang pagluha. Hindi malakas, hindi skandaloso. Tahimik lang, pero ang bawat patak ng luha niya ay puno ng sakit. Bakit? Bulong niya. Bakit ang hirap niyong magbigay ng kaunting awa? Hindi na siya sinagot ng waitress at chef. Sa halip, pinagtawanan lang siya ng ilan sa mga staff. Dahan-dahang tumalikod si Juan. Sa bawat hakbang niya, mas lalong bumibigat ang loob niya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit, ang gutom ng sikmura o ang gutom ng mundo sa kabutihan. Habang papalayo, napatingin siya sa langit. Panginoon, may natitira pa bang mabuting puso sa mga taong ito? At sa sandaling yon, naalala niya ang isang pangalan. Carlos. Si Carlos ang head chef sa pinakamatandang branch ng restaurant chain. Matagal na niya itong kilala. Ito ang taong minsan niyang itinuring na kaibigan. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang taong inakala niyang kahit ano ang mangyari ay mananatiling mabuti. Carlos, kung may isang taong hindi ako tatalikuran sana ikaw yun. Kahit pagod, kahit gutom, kahit halos bumigay na ang kanyang katawan. Naglakad si Juan patungo sa branch kung nasaan naroon si Carlos. Sa puso niya may maliit na pag-asa pang natitira. Pero hindi niya alam ang taong inaasahan niyang sasalo sa kanya ang siya palang dudurog ng tuluyan sa natitirang tiwala niya sa mundo. Ilang minuto pa ang lumipas ay narating niya ang pinakamatandang branch ng restaurant chain. Ito ang unang restaurant na naitatag noon at isa ring paboritong puntahan ng mga mayayaman at mga kilalang personalidad.
Pagpasok pa lang sa restaurant, bumungad agad sa kanya ang amoy ng bagong lutong steak, sariwang tinapay at iba't ibang mamahaling pagkain. Tahimik siyang lumapit sa open kitchen kung saan abalang-abala ang mga chef. At doon niya nakita si Carlos. Nakatayo ito sa gitna ng kusina habang nagbibigay ng mga utos. Medium rare ang steak sa table 7. Bilis, wag niyong paghintay ng VIP customer. Napangiti si Juan. Talagang malayo na ang narating mo, Carlos. Pabulong niyang sabi. Naglakas loob siyang lumapit. Carlos! Hindi agad lumingon ang chef. Abala pa rin ito sa pagluluto. Carlos! Mas malakas niyang tawag. Saka lamang ito sumulyap, ngunit ilang segundo lang. Pagkatapos ay muli itong bumaling sa niluluto. Kung manghihingi ka ng pagkain, umalis ka na. Malamig nitong sabi. Parang hindi narinig ni Don Juan ang sinabi nito. Sir, wala akong oras sa mga pulubi. Parang may matalim na kutsilyong tumarak sa puso ni Juan. Hindi mo ko kilala. Umiling ang chef. Kung ano man ang kwento mo, wala akong pakialam. Nagtawanan lang ang ibang kusinero. Chef, mukhang may top fan ka na. Matanda na yata, nalilito na. Nakangiting nakisabay si Carlos. Siguro nga. Lumapit si Carlos. Tingnan mo ang sarili mo. Marumi, mabaho at punit-punit ang damit. At gusto mo pumasok sa restaurant na ito? Huminga ng malalim ang pulubi. Alam kong hindi magandang itsura ko pero tao pa rin ako. Nagugutom din, hindi pa ba sapat yun? Napailing si Carlos. Hindi, dito ang perang nagsasalita. Ang mga walang pera, walang lugar. Napapikit si Juan. Unti-unti nang nawawala ang pag-asang kanina niya pang pinanghahawakan. Carlos, akala ko ikaw ang huling taong tatalikod sa akin. Napailing ang chef. Nagkamali ka. Security, pakilabas nga to. Ngunit bago pa man dumating ang guard ay muling nagsalita si Juan. Carlos, hindi mo ba talaga ako nakikilala? Mayaman ako dati. Marami ako naitulong sa restaurant na ito. Marami akong natulungang empleyado. Naaksidente lang ako at nawala ang lahat. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong halaga. Tumawa si Carlos. Dati kang mayaman. Ay, naku, ayan na naman ang kwento ninyo. Lahat ng pulubi dating milyonaryo raw. May ilan na namang empleyado ang nagtawanan, ngunit hindi pa rin natapos ang lahat. Mas lalo pang lumapit si Carlos. Mahina lamang ang kanyang boses, ngunit sapat na yon para marinig ni Juan. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako naaawa sa may-ari ng restaurant na to. Napakabait niyang tao, napakadaling lokohin. Matandaan na rin na tayong sa balita malapit nang mamatay. Napatingin si Juan sa kanya. Patuloy lang si Carlos. Kapag nangyari yon, lahat ng restaurant na to mapupunta sa akin. Napangisi ito. Matagal ko nang pinaghirapan ng tiwala niya. Akala niya tunay akong kaibigan. Hindi niya alam pera lang niya ang gusto ko. Tumawang muli si Carlos. Napakatanga niya. Parang tumigil ang mundo ni Juan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ang taong itinuring niyang halos kapamilya. Ang taong tinulungan niyang umangat. Ang taong inakala niyang may mabuting puso. Yun palang tunay na iniisip tungkol sa kanya. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa pagod, sa gutom, kundi dahil sa pagkawasak ng isang matagal ng pagkakaibigan. Hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang tumalikod. Oy! Sigaw ni Carlos. Huwag ka nang bumalik ah! Walang pagkain dito para sa mga gaya mo! Hindi na lumingon si Juan. Lumabas siya ng restaurant habang pinipigilan ang pagluha. Pagdating sa labas, napaupo siya sa isang lumang bangko. Tahimik, walang tao sa paligid. At doon niya tuluyang inilabas ang lahat ng sakit na matagal niyang kinikimkim. Hindi ko akalain ganito ka, Carlos. Akala ko'y kaibigan kita. Akala ko'y kilala mo ang puso ko. Tumulo ang kanyang luha, kasabay ng paglubog ng araw. Ilang sandali pa ay tumingala siya sa langit. Panginoon, may natitira pa bang taong marunong umunawa? Habang pinupunasan niya ang kanyang mga mata, bigla niyang naalala ang huling branch ng kanyang restaurant chain. Ito ang pinakamalaki, pinakaabala at pinakasikat sa buong lungsod. Marami nang nagsabi sa kanya na iba raw ang manager doon. Mas magalang, mas mabait. Ngunit matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan ngayong araw, halos wala na siyang natitirang pag-asa. Isa na lang, mahina niyang sabi habang pilit na tumatayo. Kung pati doon itinataboy din nila ako, marahil sapat ng lahat ng nakita ko. Tahimik na naglakad si Juan habang unti-unting lumalalim ang gabi. Ramdam na ramdam niya ang panghihina ng kanyang katawan. Halos sumuko na ang kanyang mga tuhod at bawat hakbang ay parang may mabigat na bakal na nakatali sa kanyang mga paa.
Hindi na lamang gutom ang kanyang nararamdaman, kundi ang mas masakit, pagkadurog ng kanyang puso. Hindi niya inaasahang ang taong pinagkatiwalaan niya, si Carlos, ang siya pang magsasabing hinihintay lamang nitong mamatay ang may-ari ng restaurant upang maagaw ang lahat ng kayamanan nito. Napabuntong hininga siya. Hindi pala sapat ang kabutihang ginawa ko nun. Mahina niyang sabi. May mga taong kayang kalimutan ng lahat basta't pera na ang nakataya. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, natanaw niya ang pinakamalaki at pinakasikat na branch ng restaurant chain. Ito ang branch na madalas puntahan ng mga negosyante, artista, politiko at mayayamang pamilya. Mula sa malayo pa lamang ay kapansin-pansin na ang naglalakihang chandelier, mga mamahaling sasakyan sa parking area, at mga empleyadong maayos ang tindig. Napangiti siya ng mapait. Marahil dito na matatapos ang lahat. Bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit sa entrada. Habang papalapit siya, napansin siya ng security guard na nakabantay sa pintuan. Naghanda na si Juan sa panibagong pangiinsulto. Inaasahan na niyang sisigawan siya o baka itutulak palabas. Ngunit laking gulat niya nang ngumiti ang gwardya. Magandang gabi po, tatay. Napahinto si Juan. Hindi siya agad nakasagot. Ngumiting muli ang gwardya. Okay lang po ba kayo? Hindi makapaniwala si Juan. Ilang restaurant na ang kanyang napuntahan ngayong araw. Lahat sila ay tiningnan siya bilang istorbo. Pero ang lalaking nasa harapan niya, unang beses siyang tinawag na tatay. May pagalang, may malasakit. Napangiti si Juan habang bahagyang nangingilid ang luha. Anak, Mahina niyang sagot. maraming salamat. Nagulat ang gwardya. May problema po ba kayo? Huminga ng malalim si Juan. Ilang araw na akong hindi nakakakain. Naglibot ako sa iba't ibang branch ng restaurant na ito. Humihingi lang ako kahit isang pirasong tinapay pero lahat sila itinaboy ako. Natahimik ang gwardya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang awa. Huwag po kayong umalis, saglit lang po. Sige anak. Mabilis na pumasok ang guard. Pagkaraan ng ilang minuto ay bumalik ito kasama ang branch manager. Maayos ang bihis ng manager. Malinis ang kanyang Amerikana. Ngunit higit sa lahat, mainit ang kanyang ngiti. Lumapit ito kay Juan. Magandang gabi po, ako po si Manager Adrian. Ano pang may tutulong namin sa inyo? Hindi alam ni Juan kung paano magsisimula. Hindi na siya sanay na may nagtatanong sa kanya ng may respeto. Pasensya na po, nagugutom lang ako. Kahit isang tinapay lang sana. Kahit tira, hindi ko na po kasi talaga kaya. Tahimik na nakinig ang manager. Wala siyang sinabi. Hindi siya tumawa, hindi siya nagalit, hindi rin siya hinusgahan. Sa halip ay ngumiti lamang ito. Huwag po kayo mag-alala, may kakainin po kayo dito. Totoo ba? Napaluha si Juan. Opo, pero kailangan niyo pong maghintay ng kaunti. Ngayon po masyado pang puno ang restaurant. Naghahanda kami ng mesa para sa inyo. Napahawak si Juan sa kamay ng manager. Maraming salamat. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang tulong na ito. Mahinahong ngumiti ang manager. Lahat po ng tao ay nagugutom. Hindi naman pwedeng pabayaan yun. Napalunok si Juan. Sa wakas, may isang taong hindi tumingin sa kanyang maruming kasuotan. Lumipas ang 30 minuto, tahimik lamang na naghintay si Juan sa labas. Hindi siya nagrereklamo, nakangiti pa rin siya. Ngunit habang lumilipas ang oras, unti-unti na namang bumabalik ang kanyang pagdududa. Lumipas ang isang oras, wala pa ring tawag. Napatingin siya sa loob. May ilang customer nang umalis, may mga bakanteng mesa na rin. Ngunit wala pa ring lumalabas para sunduin siya. Napayuko siya. Marahil pinapaasa lang din nila ako. Napangiti siya ng mapait. Hindi bale, sanay na rin naman ako. Tahimik siyang tumalikod. Nagsimula siyang maglakad palayo. Hindi man lang siya lumingon. Hindi niya gustong maranasan muli ang sakit ng pagkabigo. Ilang metro pa lamang ang kanyang nalalakad. Bigla niyang narinig ang isang malakas na sigaw. Tatay! Napahinto siya. Tatay, sandali ho! Paglingon niya, nakita niyang mabilis na tumatakbo ang branch manager. Halos hingalin ito sa kakahabol. Paglapit nito ay agad na yumuko. Pasensya na po, pasensya na talaga. Nagulat si Juan. Anong nangyari? Hindi po namin kayo niloloko. Naghanda po kasi ang kusina ng espesyal na pagkain para sa inyo. Gusto naming maging maayos kaya natagalan. Napalunok si Juan. Hindi ba kahit tinapay lang? Napangiti ang manager. Tay, hindi po kayo kakain ng tira. Kayo po ang aming espesyal na bisita ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Juan. Hindi siya halos makapaniwala. Inalalayan siya ng manager papasok sa loob.
Pagbukas ng malaking pintuan ng restaurant, tuluyang natigilan ang matanda. Sa gitna ng restaurant ay may isang napakalaking mesa. Sa ibabaw ng puting mantel ay may kandila, mga sariwang bulaklak at mamahaling pinggan. At punong-puno ito ng iba't ibang pagkain. May bagong lutong steak, inihaw na salmon, pasta, roasted chicken, may mainit na tinapay, may sariwang prutas, may desserts, mainit na sabaw, may juice at may kape pa. Sapat ang pagkain para sa 5 tao. Hindi na napigilan ni Juan ang kanyang pagluha. Napaatras pa siya. Hindi to para sa akin. Ngumiti ang manager. Opo, lahat po yan ay para sa inyo. Hindi na siya nakapagsalita. Tahimik na lang siyang napaluhod. Unti-unting tumulo ang kanyang mga luha sa sahig. Hindi ako karapat-dapat ng... Mahinang lumapit ang manager at marahang inalalayan siyang makatayo. Huwag po ninyong sabihin yan. Ang bawat taong nagugutom may karapat-dapat kumain. Nagsimula ng maiyak ang ilang waiter na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pati ang security guard ay napayuko. Tahimik na pinaupo ng manager si Juan. Isa-isang inilapag ng mga waiter ang bawat putahe. Parang isang hari ang kanilang tinatrato. Ngunit hindi dahil mayaman siya, kundi dahil naniniwala silang ang paggalang ay hindi dapat nakabase sa itsura ng tao. Bago umalis ang manager, huminto muna siya sa tabi ni Juan. Tay, mag-enjoy po kayo. Pagkatapos niyong kumain, may gusto rin po akong ikwento sa inyo. Napatingin si Juan. Ano yun, anak? Ngumiti ang manager. Pareho po kasi tayong minsang nawala ng lahat. May kakaibang lungkot sa mga mata ng manager. At doon niya napagtanto na ang lalaking nasa kanyang harapan ay may sarili ring sugat na matagal nang dinadala. Tahimik ang buong restaurant habang unti-unting kumakain si Juan. Hindi niya minadali ang bawat subo. Para sa iba, ordinaryong hapunan lamang yon. Ngunit para sa kanya, bawat kagat ay tila nagbibigay muli ng buhay sa kanyang nanghihinang katawan. Tumango si Juan habang pinupunasan ang kanyang bibig. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Pakiramdam ko parang nabigyan ninyo ako ng panibagong buhay. Ngumiti ang manager. Hindi pa po doon natatapos. Hindi pa? Nagtatakang tanong ni Juan. Umupo ang manager sa tapat niya. Tay, pwede ko po bang ikwento kung bakit hindi ko kayang pabayaan ng isang taong nagugutom? Tahimik na tumango si Juan. Sige anak. Huminga ng malalim ang manager. 5 taon nang nakalipas, ako rin po ay nasa kalagayan ninyo. Ano? Tumango ang manager. Dati po ako may sariling negosyo, may magandang bahay, may sasakyan, may asawa rin at masasabi kong masayang buhay namin. Napatingin ang ilang waiter. Alam nila ang kwento. Pero sa bawat pagkakataong ikinikwento ito ng kanilang manager, lagi pa rin silang naaantig. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Isang gabi, na-aksidente kami. Malubha po ang nangyari at na-ospital kaming 2. Naubos ang lahat ng ipon ko. Ipinagbili ko ang bahay, ipinagbili ko ang sasakyan, pati yung mga alahas ng asawa ko. Akala ko may ililigtas ko siya. Napayuko ang manager. Pero hindi pa rin siya nabuhay. Tahimik ang buong restaurant. Maririnig lamang ang mahinang tugtog sa loob. Hindi napigilan ni Juan ang mapaluha. Pasensya na anak. Ngumiti ng mapait ang manager. Pagkamatay niya ay parang gusto ko na ring sumuko. Nalulung ako sa alak, nawala ng trabaho, nawala ng mga kaibigan, nawala ang lahat. Hanggang sa ako na mismo naging palaboy sa kalsada. Napayuko si Juan, parang nakikita niyang sarili sa kwento ng manager. Isang araw, sa sobrang gutom ko, pumasok ako sa restaurant na to. Akala ko itataboy rin nila ako kagaya ng ginawa sa inyo. Pero mali ako. Ano nangyari? Napatingin si Juan. Napangiti ang manager. May isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi niya ako tinanong kung bakit marumi ang damit ko. Hindi niya ako tinanong kung bakit wala akong pera. Hindi niya ako pinahiya. Kundi tinanong niya lang, "Anak, gutom ka ba?" Biglang kumirot ang dibdib ni Juan. Parang pamilyar sa kanya ang mga salitang yon. Nagpatuloy ang manager. Umiyak ako nun. Pero hindi dahil sa gutom, kundi dahil may unang taong muling tumingin sa akin bilang tao. Inutusan niya ang kusina na ipaghanda ako ng pagkain at pagkatapos kong kumain, inalok niya ako magtrabaho rito. Hindi siya tumingin sa nakaraan ko. Hindi niya ako hinusgahan at ang sabi niya lang, ang mabuting tao ay maaaring madapa. Pero hindi ibig sabihin ay masamahan na siya. Hindi napigilan ni Juan ang mapangiti. Tahimik lamang siyang nakikinig. Hindi niya ipinahalata ang kanyang nararamdaman. Samantala, ipinagpatuloy ng manager ang kwento. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko.
Kapag ako ang namahala sa isang branch, hindi ko gagawin ang ginagawa ng iba. Hindi ko husgahan ang tao base sa suot dahil alam ko ang pakiramdam. Alam kong mas masakit ang mga salitang ibinabato ng tao kaysa sa gutom mismo. Natahimik si Juan. Ramdam niyang sincere ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng manager. Hindi ito nagpapanggap, ito ay nagsasalita mula sa sariling karanasan. Lumipas ang ilang sandali, biglang pumalakpak ang isa sa mga waiter. Kasunod nito ay isa pa, hanggang sa halos lahat ng empleyado ay napapalakpak. May ilan sa kanila ang nagpunas ng luha. Isang batang waitress ang lumapit kay Don Juan. Tay, pwede ko po ba kayong yakapin? Ako? Gulat niyang tanong. Naalala ko po kasi ang lolo ko. Dati rin po siyang napabayaan. Dahan-dahang tumayo si Juan at mahigpit niyang niyakap ang waiter. Salamat anak. Napakabuti ng puso mo. Maging ang security guard ay lumapit. Ingat po kayo palagi, tay. Kung gusto ninyo, pwede kayong bumalik dito kahit kailan. Tatay ang itatawag namin sa inyo. Napangiti si Juan. Matagal na panahon na rin mula nang maramdaman niyang mayroon pa palang mga taong may tunay na malasakit. Pagkatapos ng ilang sandali ay muling lumapit ang manager. May dala itong maliit na sobre. Tay, eto po. Ano yan? Tanong ni Juan. Kaunting tulong lamang po. Nagambagan kaming lahat. Naisip namin na baka kailangan ninyo ng kaunting pera. Hindi na. Wag na. Nagulat niyang sabi. Ngunit ngumiti ang manager. Huwag niyo po kayong tumanggi. Bukal po ito sa puso namin. Para may almusal na rin ho kayo bukas. Eto, may pagkain ho kami na itinake out para sa inyo. May tanghalian at hapunan na rin. Nanlabo ang paningin ni Juan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sa buong araw na yon, ito ang unang pagkakataong muli niyang naramdaman ang tunay na kahulugan ng salitang malasakit. Ngunit habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang cellphone ng manager. Tiningnan niyang screen. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Mga kasama, malakas niyang tawag. Lahat ng manager at empleyado ng bawat branch pinapatawag bukas ng umaga. Napatingin ang lahat sa kanya. Bakit daw sir? Tanong ng isa. Huminga ng malalim ang manager. May emergency meeting. Personal daw na darating ang may-ari ng buong restaurant chain. Biglang nagbulungan ng lahat. Ang may-ari? Si Don Juan mismo? Napakadalang niyang magpatawag ng meeting. May nangyari kaya? Tahimik lamang na nakikinig si Juan. Hindi niya ipinakita ang anumang reaksyon. Sa halip ay ngumiti lamang siya ng bahagya. Habang ang lahat ay kinakabahan sa nalalapit na pagdating ng may-ari. Walang sino man sa restaurant ang nakapansin na ang matandang lalaking nakasuot ng maruming damit na busog ngayon dahil sa kanilang kabutihan ay siya ring taong hinihintay nilang dumating kinabukasan. Maagang maaga pa lamang ay nagsimula ng magsidatingan ang manager, chef, waiter, waitress at iba pang empleyado mula sa lahat ng branch ng sikat na restaurant chain. Halos hindi magkanda-ugaga ang lahat. May mga nag-aayos ng kanilang uniforme. May paulit-ulit na tinitingnan ang kanilang buhok sa salamin. May mga nagbubulungan. Bakit kaya tayo ipinatawag? Sabi nila personal daw na darating ang may-ari. Hindi ko pa nga siya nakikita kahit kailan. Nakakatakot daw kapag nagalit si Don Juan. Samantala, tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok ang manager ng main branch. Hindi siya kinakabahan. Sa halip ay iniisip lamang niya ang matandang lalaki na pinakain nila kagabi. Sana'y maayos na ang kalagayan ni tatay. Mahina niyang sabi sa sarili. Biglang lumapit ang isang waitress. Sir, hindi po ba siya babalik ngayon? Sana. Napakabait niyang tao. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang kasama ang naging pagtrato ng ibang branch sa kanya. Sa kabilang banda, isa-isang nagsidatingan ang mga manager mula sa ibang branch. Kasama na rito ang manager na unang nagtaboy kay Don Juan, ang waitress na tumawa sa kanya, ang chef na nagsabing maghanap siya ng pagkain sa basurahan, at higit sa lahat, si Carlos. Napakaangas ng kanyang paglalakad. Nakangiti pa ito habang kinakausap ang ibang empleyado. Huwag kayong kabahan, sigurado ako may magandang balita. Saka ako naman ang pinagkakatiwalaan ng may-ari. Malay ninyo, ako na palang susunod na hawak sa buong restaurant chain. Napatingin ang ilan. Congratulations na agad, Chef Carlos. Tumawa si Carlos. Salamat, matagal ko na rin pinaghirapan yun eh. Ngunit may ilang empleyadong napansin ang manager ng main branch. Bakit parang sobrang kumpiyansa niya? Bulong nito. Hindi niya alam na ang lahat ng kayabangan ni Carlos ay maglalaho sa loob lamang ng ilang minuto. Lumipas ang halos 30 minuto.
Ngunit wala pa ring dumarating na may-ari. Nagsimula ng mainip ang lahat. Nasaan na kaya siya? Late ba? Biglang bumukas ang pintuan ng conference hall. Lahat ay sabay-sabay na lumingon at laking gulat nila nang makita ang matandang pulubing pinagtawadan nila kahapon. Nakatayo si Don Juan sa pintuan. Suot pa rin niya ang parehong lumang damit, marumi pa rin ang sapatos at hawak pa rin niya ang lumang tungkod. Natawa ang unang manager. Oy, mali ang pinasok mo. Walang pagkain dito. Dagdag pa ng isa. Hindi ka ba nadadala? Kahapon ka pa. Maging si Carlos ay napailing. Di ba sinabi ko huwag ka nang bumalik? Ngunit kakaiba ang nangyari. Hindi sumagot ang pulubi. Sa halip ay dahan-dahan siyang ngumiti. Kasunod nito ay mabilis na lumapit ang manager ng main branch. Ngumiti ito ng maluwag. Magandang umaga po, tatay. Nagulat ang lahat. Sir, kilala niyo siya? Tumango ang manager. Opo, napakabuti pong tao niyan. Bago pa makapagsalita ang iba, may dumating na 5 lalaki na nakasuot ng mamahaling itim na Amerikana. Kasunod nila ay ang legal advisor ng kumpanya. Pagpasok pa lang nila, sabay-sabay silang yumuko sa pulubi. Magandang umaga po, Chairman. Parang tumigil ang oras. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano, Chairman? Siya? Hindi makapaniwala si Carlos. Hindi maaari. Unti-unting hinubad ni Don Juan ang kanyang lumang sombrero. Kumuha siya ng puting bimpo. Dahan-dahan niyang pinunasan ang kanyang mukha. Tinanggal niya ang peking dumi sa kanyang balat. Inayos ang kanyang buhok. At sa unang pagkakataon, nakita ng lahat ang tunay niyang anyo. Ang mukha ng lalaking ilang beses nilang nakita sa mga lumang larawan ng kumpanya. Ang nagtatag, ang may-ari, ang taong bumuo ng restaurant chain mula sa wala. Si Don Juan. Biglang nanginig ang tuhod ng unang manager. Hindi. Napaatras ang waitress. Siya pala yun? Ang chef na nagsabing maghanap siya ng pagkain sa basurahan ay napayoko. Habang si Carlos ay parang nawala ng dugo sa mukha. Hindi, Don Juan, kaibigan. Hindi na niya maituloy ang kanyang sasabihin. Tahimik na tumingin si Don Juan sa kanilang lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Hindi galit, kundi pagkadismaya. Kahapon, mahina niyang simula. Hindi ako nagpunta sa inyong mga restaurant bilang may-ari. Hindi rin bilang milyonaryo. Pumunta ako bilang isang taong gutom. Tahimik ang buong silid. Isang pirasong tinapay lang ang hinihingi ko. Pero anong ibinigay ninyo? Isa-isang tumulo ang luha ng ilang empleyado. Kahihiyan, pang-iinsulto at panguhusga. Tinawag niyo akong marumi. Sinabihan niyo akong maghanap ng pagkain sa basurahan. Sinabi niyong wala akong karapatang pumasok. Napahagulgol ang waitress. Lalo na ikaw, Carlos. Napapikit si Carlos. Hindi pa ako tapos. Lumapit siya kay Carlos. Halos magkalapit na ang kanilang mukha. Narinig ko ang lahat. Narinig kong hinihintay mo lamang akong mamatay. Narinig kong pera ko lang ang habol mo. Narinig kong tinawag mo kong tanga. Hindi na napigilan ni Carlos ang pagluha. Lasing lang ako noon at hindi ko naman sinasadya. Hindi. Kapag ang tao ay nagsasalita ng walang iniisip, lumalabas ang tunay na laman ng puso. Lumuhod si Carlos. Patawarin niyo ako. Bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Tahimik lang si Don Juan. Marahan siyang umatras. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang itinuring kong anak. Ikaw ang pinagkatiwalaan ko, ngunit ikaw rin ang unang nagtaksil. Tuluyang napahagulgol si Carlos. Samantala, lumapit ang manager ng main branch. Tay, hindi niya namalayang yun pa rin ang itinatawag niya. Napangiti si Don Juan. Alam mo ba, ikaw lang ang hindi nagtanong kung sino ako. Hindi mo tiningnan ang suot ko. Hindi mo tinanong kung may pera ako. Tinulungan mo ako dahil tao pa rin naman ako. Napaluha ang manager. Hindi ko po alam na kayong may-ari. At hindi po yun mahalaga sapagkat kahit sino pa kayo, karapat-dapat pa rin kayong pakitunguhan ng may respeto. Napangiti si Don Juan. Yan mismo ang gusto kong marinig. Lumapit ang legal advisor. May dala itong makapal na folder. Binuksan ito ni Don Juan. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat. Matagal ko nang alam na malapit na ang katapusan ng aking buhay. Natahimik ang buong silid. Ilang buwan nang nakalipas ay sinabi sa akin ng doktor na meron akong malubhang sakit sa puso. Wala akong asawa, wala akong anak. Kaya ang restaurant na ito ay itinuturing ko ng parte ng pamilya. Napaluha ang lahat. Ang gusto ko lamang ay makahanap ng taong magpapatuloy sa mga prinsipyong pinaghirapan kong itayo. Huminga siya ng malalim.
at natagpuan ko siya. Lumingon siya sa manager ng main branch. Manager Adrian. Nagulat ito. Ako po? Tumango si Don Juan. Mula sa araw na ito, ikaw na ang magiging bagong president at tagapagmana ng buong restaurant chain. Parang sasabog ang buong conference hall sa gulat. Hindi makapaniwala ang manager. Nagkakamali po kayo, hindi po ako karapat-dapat. Ngumiti si Don Juan. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat. Ang tunay na leader ay hindi naghahangad ng kapangyarihan, kundi ng pagkakataon na maglingkod. Nagpalakpakan ang buong silid. Maraming umiyak. Lumapit si Adrian kay Don Juan. Mahigpit niya itong niyakap. Hindi ko po kayo bibiguin. Alam kong hindi. Pero may isa pa akong huling utos. Mula sa araw na ito, magkakaroon ng programa ang bawat branch. Araw-araw, maghahanda tayo ng libreng pagkain para sa mga taong tunay na nangangailangan. Hindi tayo nalugi dahil sa pagbibigay. Mas lalong yayaman ang isang negosyong marunong magmahal ng tao. Muling pumalakpak ang lahat. Ngunit hindi kasama roon si Carlos at ang iba pang nanghamak kay Don Juan. Tahimik lang silang umiiyak. Kayong lahat, sabi ni Don Juan habang nakatingin sa kanila. Hindi ko kayo sinisibak dahil mahihirap ang serbisyo ninyo, kundi dahil nakalimutan ninyong maging tao. Isa-isang ibinaba ng mga ito ang kanilang company ID. Walang tumutol dahil alam nilang tama ang naging desisyon ng matanda. Bago tuluyang umalis si Don Juan, lumingon siya sa lahat ng empleyadong nanatili. Ngumiti siya. Huwag niyong husgahan ng tao sa kanyang damit dahil may mga taong marumi lamang ang kasuotan ngunit busilak ang puso. At mayroon ding mga taong mamahalin ng suot ngunit ang pagkatao ay higit pang marumi kaysa sa putik. Lumabas siya ng conference hall habang nakangiti. Sa unang pagkakataon matapos marinig ang kanyang karamdaman, panatag ang kanyang puso. Alam niyang ang negosyong buong buhay niyang itinayo ay maiiwan sa kamay ng isang taong marunong magmahal sa kapwa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao sa kanyang kasuotan, kayamanan o katayuan sa buhay. Ang pinakamagandang pagkatao ay makikita sa paraan ng ating pakikitungo sa mga taong walang maibabalik sa atin. Sapagkat ang kabutihang ginagawa natin sa mga dukha, gutom at nangangailangan ay hindi kailanman nasasayang. Maaaring hindi natin alam kung sino talaga ang nasa ating harapan. Ngunit higit pa roon, ang bawat tao ay nararapat tratuhin ng may paggalang, malasakit at pagmamahal. Dahil sa huli, hindi kayamanan ang tunay na pamana ng isang tao, kundi ang kabutihang iniwan niya sa puso ng iba. Muli, ako si Skylar at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.